Allow me to break the ice. You are not sending me to the cooler. Freeze well. Show some mercy. I'm afraid that my condition has left me cold to your pleas of mercy. All right, everyone. Chill. It's a cold town. Cool party. Para sa mga Amerikano, hindi sapat na tawaging cold front o severe cold front ang kakaibang ginaw na nagaganap doon ngayon. Ang tawag nila dito, polar vortex. Alam namin na ang polar vortex ay totoong term para sa panahon, pero medyo nasobrahan na kami sa pag-report nito ng media. Talaga nga bang halos mamatay na ang babaeng ito? Halos mahigop na nga ba ang kanyang sinasakyan na eroplano sa vortex? To be fair, ang panahon ngayon sa North America ay napakasama. Sa Kentucky, isang kriminal na tumakas mula sa bilangguan ang bumalik sa kulungan matapos ang isang araw dahil hindi niya matake ang ginaw. Natuwa ang mga bata at nainis ang kanilang mga magulang nang isinarado ang mga eskwelahan, opisina at daanan sa bansa nang umabot sa minus 20, 30 at 40 degrees Celsius ang ginaw. Sa Chicago, isang polar bear sa Lincoln Park Zoo ang ipinasok sa loob dahil masyado nang maginaw doon. Pati polar bear giniginaw. Sa Manitoba Province sa Canada, umabot sa minus 50 degrees Celsius. Para maintindihan natin ang ganitong klaseng ginaw, ang Curiosity rover robot na nasa Mars ngayon ay nakaranas ng minus 29 itong linggo. Mas maginaw na sa Earth kesa sa Mars. May 2,500 flight sa Estados Unidos ang na-cancel at naitawag ang pulis sa Pearson Airport sa Toronto para makontrol ang mga taong galit at gustong umalis. Marami nagbabanggit ng global warming dahil ngayon lang nila na-realize na ang climate change ay hindi lang tungkol sa napakainit na summer. Bilang pagtatapos, ang 2014 polar vortex ay resulta ng isang bihirang kombinasyon kung saan kabilang na rin ang climate change. Ito ay isang once-in-a-generation na pangyayari na mukhang hindi nahihintayin na dumaan pa ang isang henerasyon bago ito maulit.